Oh my gosh, Mom! What's that sound ba? Nakakangilo! Ano ba na... Hoy, Tabatchoy! Itigil mo nga yung paghahasa ng kutsilyo at masakit sa tenga! Maganda ka na nga ng hapunan namin! Opo, Ma'am. Mommy, look at her! She's so ugly and fat! May hairpin ka bang butterfly? Di naman bagay sa'yo. Dapat baboy. Bilis! Ang bagal-bagal mong kumilos! Paano makakakilos ng mabilis yan? Nakita nyo parang dramang katawan yan. Ha? Bakit ba natin hindi na lang pinalis yan dito? Sinong gagawa ng mga gawain dito kung hindi siya? Ano gusto mo? Ikaw ang maglaba? Ay, ayoko nga. Masisira ang skin ko, Mom. Tsaka mas bagay naman di hamak na maging chimayan si Diana kaysa sa akin. Ang taba na, ang pangit pa. Kaso baka ubusin niya mga pagkain natin sa ref, Ma'am. She looks patay gutom. May patay gutom bang ganyan kataba? Siguro, isang kalderong kanin ang nauubos niya sa isang kainan. Sino magkakagusto sa ganyan? Tao ka ba? Kahit sinong lalaki pandidirihan ka eh. Ang taba-taba. Tingnan mo nga yung tsura mo, oh. Yuck! Hoy! Kapag ikaw nabuntis, lalaki ka rin ng ganyan! Yuck, Mommy! Don't say bad words! Ayoko maging pangit gaya ng tabatchoy na yan. Ma'am, hindi naman po ako ganun. Hindi ko po ugali na galawin ang bagay na alam kong hindi akin. Abata! Sumasagot ka pa! Buti nga sa'yo, intrimitida ka kasi. Ma'am, bakit niyo po ba ako sinampal? Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Naiyak siya nang bigla siyang hawakan ni Miriam sa baba ng mariin habang nanggigigil sa galit. Ikaw ha? Magsalita ka kapag sinabi kong magsalita ka. Tumahimik ka kapag hindi ko kinukuha ang opinyon mo. At bakit? Totoo naman na. Sa taba mong yan, hindi imposible na nakawan mo kami ng pagkain. Hindi po ako magnanakaw. Magdahan-dahan po kayo ng pagmamaltrato niyo sa akin. Dahil alam kong baho niyong mag-ina. Aba! At nananakot ka pa. Talagang sinusubukan mong pasensya ko, ha? Oh, kawawa naman ang tababoy na yan. Sampal, sabunot at sipa ang inabot niya mula sa amo. Mula doon sa kusina ay bigla siya nitong kinaladkad palabas sa likod bahay. Tinulungan pa ni Astrid ang ina at nakisabunot din at siya ang tumulak dito palabas. Pagkatapos ay sinipa ito ni Miriam kaya natumba at napahiga siya. Tama na po, wala naman ako ginagawang masama. Yung anak niyo nga dyan ang salbahe. Hoy! Hindi salbahe ang anak ko! Nagsasabi lang siya ng totoo! Mami, ano yun? Malay ko! Mami, ayun doon! Sino yan? Gano'n na lang ang gulat ng tatlo nang mula sa likod ng dilim at makapal na halaman ay lumabas ang isang nakakatakot na nilalang. Isang tao, pero ang mukha niya ay mukhang nakakatakot na halimaw. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palapit sa amin. Aswang! Huwag kang lalapit! O eto! Oh, siya nang kainin mo! Mami, let's go! Let's go, Mami! Hindi, Mama! Tulungan niyo ako, Mama! Naniniwala ako na ang mga kasambahay ay miyembro na rin ng bawat pamilya na pinagsisilbihan nila. Hindi lang sila basta katulong natin sa ating tahanan, kundi mga katuwang na rin natin minsan sa buhay. Ang ikukwento ko sa inyo ay isang karanasan ko sa dati naming kasambahay na si Heidi. Isang karanasan na nagdala sa amin ng matinding takot at naglagay sa peligro sa aming buhay. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, 10:26 ng gabi,
nang simulan ko ang pagsusulat ng liham na ito na may bahagyang pag-aalinlangan. Mahirap para sa akin ang balikan ng mga nakakatromang karanasan ko na yun. Pero naisip ko, baka may matutunan sa kwento ko ang mga sumusubaybay sa inyo. Kaya nilakasan ko na ang loob ko. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Julian, ang anak ng amo ni Heidi. Bata pa lang ako at noong nabubuhay pa si Mommy, tinuro niya sa akin na tratuhin sila ng tama at makatao. Ang igalang at irespeto sila. 5 taon mula nang pumanaw si Mommy, inuwi ni Daddy sa bahay ang girlfriend nito na si Tita Miriam at ang anak nitong si Astrid. Mabait naman sa una ang mag-ina, hanggang kalaunan ay lumabas ang totoo nilang ugali na mata pobre. Hanggang sa namasukan sa amin si Heidi. Maganda at malamodelo ang pangangatawan. Kasabay ng pagdating nito ay doon na rin nagsimula ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa aming buhay. Ay, narito na pala ang alaga ko. Hi, Mama J. Ay, nako anak. Mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. O magpahinga ka na muna sa kwarto mo at ipaghahain kita. Maya-maya na po, Mama. Darating po kasi si Martin, sabay na kami. Ay, o sige. Sabihan mo ako kapag kakain na kayo. Sige po. Ay, siya nga pala. Ingat ka ng kilos mo ha. At nandyan yung mag-inang demonyita. Opo. Pumasok ako sa bahay at naabutan ko sa sala si Astrid, ang hilaw kong estranged stepsister na nakahilata sa sofa. Habang ang hilaw kong stepmother naman na si Miriam ay nakaupo sa isang single sofa at nagpapapedicure. Hi, Tita. Oh, Iha. Nakauwi ka na pala. Kumustang trabaho? Ayos lang po. Julian, mabuti nandito ka na. Pwede ko bang mahiram yung isang dress mo? Yung ginamit mo na may party sa company ni... No. Regalo ni Daddy sa akin ng dress na yon. Tsaka sinabi ko naman sa'yo na hindi ako nagpapahiram ng damit ko sa ibang tao. Hindi ako komportable. Ang damot. Hindi pagdidamot ang tawag doon. It's called my personal hygiene. If you know what I mean, right? Tsaka magpabili ka na lang kay Tita. Yan nga sabi ko kay Mami. Kasong kuripot. Julian na! Nandyan na si Martin. Sige po, papasukin niyo na siya. Hoy, bakla! Ipagtimpla mo nga ako ng Diyos! Ako rin. May pinapagawa po ako kay Mama J and please. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na ayusin yung pakikipag-usap sa mga kasama natin dito sa bahay. Lalo na sa kanya. Bakit hindi mo iutos yan kay Astrid? Total nakahiga lang naman siya. Bakit ako? Hi, baby. Hi! Mama J, pakiakyat na lang sa kwarto ko yung pagkain namin. Oh, sige. Isusunod ko na lang. Sabihin mo sa akin kapag sinaktan ka na naman ng dalawang yan, ha? Okay, sige. Salamat, anak. Babe, let's go. Doon tayo sa kwarto. Nang makarating kami sa kwarto ay pagod na binaksak ko ang katawan ko sa kama. Naupo naman sa tabi ko si Martin. Maya-maya ay tumayo ako at naupo sa kandungan niya saka yumakap dito. Ay, I'm so tired. Mukhang stress ka na naman. Ang daming trabaho sa office eh. Tapos pag uwi ko dito, ay, nandyan pa yung dalawang yan. Sabi ko naman sa'yo eh. Lumipat ka na sa kondo ko. Pumayag naman na si Tito Jimmy, di ba? Kesa naman lagi kang ganyan. Mas stress ka pa sa kanila. Kesa sa ginagawa mo sa office. Babe, ayokong iwan si Mama J. Kapag umalis ako, lalo silang aalipustahin at mamaltratuhin ni Tita. Bakit kasi hindi niyo isumbong sa pulis? Bawal yung ginagawa niya. Yan nga ang sabi ko sa mga kasambahay namin na minamaltrato nila. Kaso mga takot. Ayaw daw nila ng gulo. Kaya ayun, umaalis na lang. Si Daddy naman kasi eh. Konting tiis. Pasasaan ba't matatauhan din si Tito? Ewan ko ba dyan kay Dad? Lagi kasi siyang busy. Hindi ko makausap na maayos. Pagkatapos natin kumain, gusto mo mag-night drive tayo? Para ma-relax ka. Okay, sige.
Matapos namin kumain ng hapunan ay umalis kami ni Martin at pumunta sa Manila Bay. Doon niya ako palaging dinadala kapag sobrang pagod ako sa trabaho at stress na sa buhay, lalo na't wala namang pasok kinabukasan. Pasado 12:00 ng hating gabi nang ihatid niya ako sa bahay. Nang maiparada niya ang kotse sa harap ng gate namin, ay matagal naming hinalikan ng isa't isa. Hindi na ako makapaghintay sa araw na sabay tayong uuwi sa bahay at tabi matulog. Darating din yon. Sorry ha. Palagi na lang kitang pinaghihintay. Hindi naman ako naiinip eh. Handa akong maghintay sa'yo kung kailan ka ready. Sige na. Papasok na ako. Okay. I love you. I love you too. Pagbaba ko ng kotse at makaalis si Martin, ay siya namang bukas ng gate at sinalubong ako ni Mama J na halatang antok na antok na. Mula noon ay hindi na talaga ito natutulog hanggat wala pa ako sa bahay. Maliban na lang kung alam nito na hindi ako uuwi. Oh, Mama J, hinintay mo na naman ako? Naku hindi ako mapakali hanggat ang nasa labas ka pa. Umakyat ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Matulog ka na rin, ha? Oh, ano yun? Narinig mo yun, Mama? Oo, parang tunog ng hayop. Aso ba yun? Hindi parang mas nakakatakot yun sa aso. Sino nandyan? Mama, ayun. May tumalon palabas ng bakod. Hoy! Sino yan? Napatakbo kami ni Mama J sa sulok, kung saan nakita namin ang pinanggalingan ng isang nilalang na hindi namin sigurado kung tao o hayop. Nagkatinginan kaming dalawa ni Mama. Parehong may pag-aalala at takot sa mga mukha namin. Nakita mo yung tumalon, Ma? Mukha siyang tao. Hindi parang hayop. Nagip ng mata ko yung mukha niya Ano kaya yun? Diyos ko! Ano yun? Halika na! Pumasok na tayo sa loob! Bilis! Opa. Kinabukasan bandang 8:30 nang bumaba ako mula sa kwarto ko. Nabutan ko na nasa labas ng gate ang mga kasambahay namin, maging si Daddy at Tita Miriam. Kaya naman lumabas din ako at naabutan na nasa labas din ang mga kapitbahay namin. Sa di kalayuan ay may mga pulis at may mga barangay tanod. Dad, anong nangyayari? Oh, gising ka na pala. Ayan, at biglang nagulantang ang buong subdivision. May nakitang bangkay na lalaki ang nasa talahiban. Patay at wasak ang tiyan, nawawala ang mga lamang loob. Talaga? Sino daw ang pumatay? Walang makapagsasabi. Ay ako alam ko. Narinig ko doon sa mga chismosang chimay sa kapitbahay na aswang daw. Aswang? Yun ang sabi nila. May narinig daw kasi silang parang angil na nakakatakot kagabi. Una daw akala nila hayop. Tapos narinig na lang nila na sumigaw ang lalaki. Tapos ayan na. Kawawa naman. Julian, naalala mo? Ganun ang narinig natin kagabi. Oo nga, kung ganon, aswang ang nakita natin kagabi. Hindi pa yun sigurado, Iha. Usap-usapan lang yun. Pero nakita namin ni Mama J yon, Daddy. Nandito siya sa bakuran natin kagabi. Nandito kami sa labas dahil pinagbuksan ako ng gate ni Mama J. Nung hinatid ako ni Martin. Tumalon pa nga siya palabas dun, oh. Naku, Jimmy. Kailangan siguro mag-hire na tayo ng bodyguards. Anong bodyguard? Tumigil ka nga. Magandang umaga po. Lahat kami ay lumingon nang marinig ang boses na yun. Natigilan kami nang makita ang isang maganda at sexing babae na may dalang malaking bag. Nakasuot ng wedge sandals, tight-fit jeans at fitted na white blouse, kaya bakas ang hubog ng katawan. Lalo na't maliit ang bewang nito. Maayos ang makeup. Ang buhok nitong hanggang balikat ay kulay copper. May hair clip na may disenyong paru-paro. In short, Madam Venus, napakaganda niya at mukhang modelo. Sino sila? Ako po si Heidi. Heidi Espino. Yung bago niyo pong kasambahay.
Galing po ako sa agency. Ay, oo nga pala. Ngayon nga pala ang dating mo. Naku, pasensya na at nawaglit sa isip ko. Oh, halika. Sir Jimmy? Siya po yung kapalit ni Dulce. Good morning po. Halika, pumasok na tayo sa loob. Pagdating sa loob ay binaba ni Heidi ang bag sa gilid ng sofa at pagkatapos ay ngumiting humarap sa amin. Ngumiti kami ni Dad pabalik sa kanya pero si Tita Miriam at Astrid ay nakasimangot at nakataas ang kilay habang sinisipat ng mapanghusgang tingin ang bagong kasambahay mula ulo hanggang paa. Heidi, sila ang amo natin. Si Sir Jimmy, tapos si Ma'am Julian. Sila ang may-ari ng bahay na ito. Tapos sila Ma'am Miriam, girlfriend ni Sir. At siya naman si Astrid, anak ni Ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Taga saan ka, Iha? Taga-Aklan po ako. Magandang dalaga ka, Iha. Sigurado ka pa? Mamamasukan ka ditong kasambahay? Ay, opo. Mahilig lang po talaga akong mag-ayos. Mababa lang po ang pinag-aralan ko kaya ang pamamasukan po ang kinabubuhay ko. Marunong po ako sa lahat ng gawain, sir. Sabihin niyo lang po kahit ano. Nakita ko ang kakaibang ngiti kay Dad, pati ang tingin niya kay Heidi. Hindi naman siya babaero nung buhay pa si Mommy. Loyal at faithful siya. But since Mom died, naging coping mechanism na niya na lumabas kasama ang iba-ibang babae para matakasan ang lungkot at pangungulila. Kaya hindi na ako nagulat nung inuwi niya sa bahay si Tita Miriam. Bilang anak at kilala ang ama ko, alam ko na hindi siya seryoso kay Tita at naghihintay na lang ako na paalisin niya ang mag-ina sa bahay. Pinapaalala ko lang na bawal ang malandi dito. Kailangang magaling ka sa trabaho at mabilis sumunod sa iniuutos ko. Ayaw ko sa lahat ay ang patika-tika at mga tatanga-tanga. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Mabuti kung ganon. Oh, halika na Heidi. Dadali na kita dito sa quarters natin. Naging maayos sa una ang pamamasukan ni Heidi sa amin. Maayos naman itong pinakasamahan ng mga tao sa bahay. Maliban sa mag-ina, nahalata ang matinding insecurity kay Heidi. Isang umaga ang kwento sa akin ni Mama J. Habang wala ako sa bahay, ay naghahanda sila ng mga rekado para sa lulutuin na ulam sa pananghalian. Napansin daw ni Heidi si Astrid na nasa sala at nakahilata lang. Wala bang trabaho si Ma'am Astrid? Wala. Paano mo ninyan dito? Sila ng nanay niya, daig pa ni Juliet. Siya nalihiti mong anak ay nagtatrabaho. Ito mga sampid. Sila pa mga astang senyorita. Sorry. Mukhang masama ang ugali nila. Ay, sinabi mo pa. Pero si Julian at si Sir Jimmy, mababait yun. Si Sir Jimmy, gwapo no? Kahit may edad na. Ay, oo. Healthy living kasi yon. Tapos walang bisyo. Minsan umiinom ng alak pero dito lang sa loob ng bahay. Tingnan mo sa edad niya matikas pa rin ang katawan. Heidi! Hoy! Heidi, halika nga dito! Oh, tawag ka. Ma'am? Kuha mo nga ako ng ice cream, bilisan mo. Gusto ko yung chocolate. Opo. Mabilis naman daw siyang sumunod at pumunta sa dirty kitchen kung saan naroon pa ang isang ref at ang flavor ng ice cream na gusto ni Astrid. Napansin daw ni Mama J na parang medyo nagtatagal doon si Heidi kaya sumilip siya. Bahagya siyang nagtaka dahil nakataliko daw ito at parang may binubulong. Heidi, nakakuha ka na ba? Opo. Frozen kasi masyado yung ice cream kaya nahirapan akong kunin. Isang bagay ang napansin ni Mama J. Ito ay kung paano pa simpleng hinalo ni Heidi ang ice cream at may mabilis itong inilagay sa bulsa. Nagmamadali itong lumabas at binigay ang ice cream kay Astrid. Nang hindi daw agad umalis ay mataray nitong tinignan si Heidi. Bakit ang tagal mo? Kukuha ka lang ng ice cream palibasi inuuna mo pa yung kaartehan. Pasensya na po. O siya, layas na!
O ano gusto mo, magpasalamat ako sa'yo? Hoy, simbay ka lang dito. Opo. At teka, may tatanong pala ako sa'yo. Magkano paggawa ng mukha mo? Paggawa? Ano pong ibig niyong sabihin? My God, ang bobo. Paggawa, ibig sabihin retoke, tanga. Hindi po ito retoke. Lahat po sa katawan ko mula ulo hanggang paa, tunay at original. Hindi ako naniniwala sa'yo. Okay po. Wala rin naman po akong sinabi na maniwala kayo. Kayo po, retoke ba yung ilong at labi niyo? Ha? Oh, hindi ah. Natural beauty to. Akala ko po kasi retoke. Parehas po kasi kayo ng ilong at bibig ng kakilala ko na nagparitoke na palpak ang gawa ng doktor kaya baliko. Ganyan na ganyan po ang itsura. Sige po, balik na po ako sa kusina. Sandali. Nagkita na ba tayo? Mula sa kinatatayuan ni Mama J, nakita daw nito nang umisi si Heidi bago tumaas ang kilay ng lihim bago humarap kay Astrid. Ngumiti daw ito ng kasywal at inosente. Hindi po, ngayon lang. Bakit ma'am? May naaalala po ba kayo sa akin? Hindi. Wala. Imposible. Kaboses mo lang siya pero hindi. Hindi ikaw yon. Pangit yun eh, tapos ang taba-taba. Tsaka patay na yun eh. Patay? Ano pong nangyari sa kanya? Wala. Sige na, umalis ka na. Isang gabi galing ako sa kwarto at nasa gitna pa lang ako ng hagdan nang marinig kong nagkakagulo sa kusina. Nagmamadali akong bumaba at tumakbo. Pagdating doon ay naabutan kong hawak ni Tita Miriam si Heidi sa buhok habang may hawak itong damit at galit na galit ang mukha. Si Astrid, hayon at nanunood lang habang nakangisi. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na ingatan mo ito dahil isusuot ko ito bukas? Ma'am, sorry po. Anong nangyayari dito? Itong babae na to eh. Inutusan kong plansyahin ang damit ko pero tingnan mo! Sinunog! Napakatanga! Inutil! Tita, tama na yan! Huwag kang makialam dito, Jillian! Oo nga naman. Hayaan mo na si Mami. Sa halip na makinig ay hinawakan ko ang kamay ni Miriam ng mahigpit hanggang sa bitawan nito si Heidi. Mabilis itong tumakbo at nagtago sa likod ko habang pinukul ako ng madrasta ko ng masamang tingin. Kahit kailan ka talaga pakialamera ka? Bakit mo ba ako laging kinukontra sa pagdidisiplina sa mga katulog na yan? Hindi pagdidisiplina ang tawag sa ginagawa mo. Minamaltrato mo sila. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin sa kanila. Asawa ko ng daddy mo. May karapatan akong magdesisyon kung anong gagawin ko dito sa bahay na to. Correction, tita. You are not my father's wife. Hindi kayo kasal. You're just his woman. Mistress ka lang niya na binahay. Kung meron mang may karapatang magdesisyon dito, ako yon. Dahil ako ang anak dito. Punyeta kang babae ka? Sige, Mami. Bigyan mo ng leksyon ang babaeng yan. Akma akong sasampalin nito nang lalo ko pang nilapit ang sarili ko at hinamon sila habang pinangdidilatan ko ito ng mata. Nanginginig ang kamay nito at hindi tinuloy ang kanyang balak na saktan ako. Ngumisi ako pero sa gitna ng pagtatalo namin, nakuha ng damit na hawak nito ang atensyon ko. Sige, tita. Sampalin mo ako. Ituloy mo. Dahil sa oras na dumampi ang palad mo sa mukha ko, sakali ko'y pupulutin. At itong damit na to, Akin yan. sa mami ko ang damit na to. Di ba kabilin-bilin na namin ni Daddy na wag mong pakikialaman ng walk-in closet ni Mami? Sa akin to. Ate Heidi, totoo bang sinasabi niya? Po? Ano po ma'am? Sabi lang sa akin to eh. Pinakuha po niya sa akin. Hindi ko po alam na bawal kumuha ng damit doon. Sabi po kasi ni ma'am, sa kanya daw po yun. Ate Heidi, etong tandaan mo mula ngayon ha. Walang pwedeng pumasok at kumuha ng damit ni Mami sa walk-in closet niya.
Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Ilak mo ang pinto. Tapos ibigay mo sa akin ang susi. Opo, ma'am. Sorry po ulit kung nasira ko yung damit. Huwag mo nang isipin yon. Sabi nga ni Mami, damit lang to. Pwedeng palitan. Kalagitnaan ng gabi, habang himbing akong natutulog, ginising ako ng tunog ng isang malakas na nabasag na salamin. Nakiramdam ako pero nawala rin yon maya-maya. Dahil sa pag-aakala na maaaring nagkamali lang ako ng narinig, muli kong pinikit ang mga mata ko. Wala akong kaalam-alam na may nakapasok na pala sa loob ng bahay. Ayon sa napag-alaman ko, himbing na natutulog at mag-isa sa kwarto si Miriam, habang si Daddy naman ay nasa ibang bansa ng panahon na yun. Dahan-dahan bumukas ang pinto at pumasok ang isang nilalang na may mahaba at matulis na kuko sa paa. Pagkatapos nagawa pa nitong ilak ang pinto. Sino ba yan? Istorbo ka, Astrid. Mula ngayon, araw-araw kong gagawing impyerno ang buhay niyong mag-ina. Magbabayad kayo sa pagsira niyo sa buhay ko at sa lahat ng pang-aapi, pang-aalipusta at pagmamaltrato niyo sa akin. Sino ba kasi? Maligno! Nang dumilat si Tita Miriam, gano'n na lang daw ang takot na naramdaman niya nang bumungad sa kanyang harapan ang nakakatakot na nilalang. Isang aswang! Ang buhok ay unti-unting nabubuhaghag at nagiging parang mga ugat na gumagalaw sa hangin. Ang mukha'y nabibitak sa gitna. Ang mga kuko sa kamay ay mahaba at matulis din. Ang balat ay nagiging kulay abot kayumanggi. Parang pinaghalo ang alikabok at dugo. Ang mata, parang walang puti. Ang bibig nito kapag nakangisi ay lumilitaw ang ipin na matulis, manipis, pero nakamamatay. Ganyan nga, tanda. Matakot ka. Gusto kong makita kung paano matakot ang isang matapobreng tulad mo. Tulong! Oras na ng paniningil. Huwag! Huwag! Mami, ano nangyayari dyan? Doon ako nagising kaya mabilis akong bumangon at tumakbo palabas. Gayon din si Mama J at ilan sa mga kasambahay namin. Anong nangyayari, Astrid? Si Mommy! Pinasok siya sa loob! Sumisigaw at humingi ng tulong! Tita! Tita Miriam! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng aswang! Mula doon sa labas, rinig na rinig ko ang nakakatakot na ahangil ng aswang. Mabilis at sunod-sunod akong kumatok sa pinto at paulit-ulit naman yung hinahampas ni Astrid. Hanggang sa maalala ko ang susi ng kwarto. Ang susi, Mama J, bilis! Oo, sandali lang. Nagmamadaling bumaba mula sa second floor si Mama J. At nang bumalik ito, hindi lang susi ang dala nito, kundi ang isang garapon ng asin. Nanginginig at natataranta na binuksan ang pinto. Halos sabay-sabay kaming napaatras nang makita ang aswang na nasa ibabaw ni Tita Miriam at akma itong kakagatin. Mami! Aswang! Tumabi kayo! Tumakbo papasok si Mama J sa loob at sinabuyan ng asin ng aswang. Malakas itong umaangil na paarabang napaso ito. Binitawan nito si Tita Miriam na agad tumayo at tumakbo palapit sa amin habang ang aswang ay sumisiksik sa sulok at umaangil ng umaangil. Lumabas na tayo, bilis! Palabas na kami ng kwarto nang makabawi ang aswang at muling sumugod sa amin. Sa halip na hilahin kami ni Tita Miriam palabas ng kwarto, nagulat ako nang biglang itulak si Mama J palapit sa aswang at pilit na sinasarado ang pinto pero agad kong napigilan yun. Mama J, ano bang ginagawa niyo? Hayaan mo na yung baklang yan. Ang importante, buhay ako! Sira ulo ka ba? Napakawalang iya mo talaga! Mama J! Ay! Ay! Nang halos sumubsob si Mama J sa paanan ng aswang,
Nahigit namin ang hininga ng hinablot nito sa buhok ang taong tinuturing kong pangalawang ina. Napaluhod ako at nagsumamo na huwag itong saktan. Wag! Wag! Huwag mo ako sasaktan, parang awa mo na! Wag! Wag! Nagmamakaawa ako. Huwag si Mama J, mabait siya. Huwag mo siyang sasaktan. Wag! Nagulat kami na ihagis nito si Mama J sa tabi, kaya napahiga siya sa kama. Ang akala ko ay ako ang target niya, pero nilagpasan ako ng aswang at lumabas, saka sinundan si Tita Miriam. Takot na takot itong umatras habang si Astrid ay tumakbo papasok ng kwarto at mabilis na naglock ng pinto. Dahil doon ay muling napuno ng sigaw ang buong bahay. Huwag! Huwag mo kong papatayin! Yun na lang! Baklan yun ang patayin mo! Hindi ka pa rin talaga nagbabago hanggang ngayon. Makasarili ka pa rin. Handa kang ipahamak ang kapwa mo sa sarili mong kapakanan. Huwag kang mag-alala dahil hindi pa kita papatayin ngayon. Pero may iiwan ako sa iyong babala. Magkikita pa tayo. Itong tatandaan mo. Nakamasid ako sa bawat galaw mo at unti-unti kitang papatayin hanggang ikaw mismo ang lumuhod sa harapan ko at magmakaawa para sa buhay mo! Napalingon ako nang maramdaman ko na may humalik sa kamay ko. Doon ko lang naalala na naroon nga pala si Martin. Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa akin. Mas lamang ang pag-aalala nito, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Babe, pinag-aalala mo ako eh. Kanina pa ako nandito pero kanina pa rin kita hindi makausap ng maayos. Tungkol ba ito dun sa nangyari kagabi? Ang sabi mo pinasok kayo dito. May nakuha ba sa inyo? Babe, may hindi ako sinabi sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Hindi tao ang nanloob sa amin dito, kundi aswang. Aswang? Are you sure? Oo, kitang-kita ko. Nakita ko siya ng malapitan. Para ko nakatingin sa isang babaeng demonyo. Nakakatakot ang itsura niya at ang mata niya parang galit na galit. Sinaktan ka ba niya? Hindi, ayos lang ako. Pero yun din na nakakapagtaka dahil parang target niya si tita. Doon ba galing ang sugat niya? Oo. Sigurado siya rin ang pumatay sa ibang naunang biktima dito. May kilala ka ba na may alam sa mga aswang? Hindi ako sure. Pero naalala ko ang lolo Wancho ko. May mga kwento siya noon tungkol sa aswang. Bakit? Pwede ba tayong pumunta sa kanya? May itatanong lang ako. Wala kasi akong alam sa aswang. Sige. Kaso nasa Pampanga siya ngayon. Kung pupunta tayo doon, tiyak na hindi tayo pa uuwiin noon agad. Okay, sige. Kahit mag-overnight tayo, magsasabi ako kay Dad. Kailan mo gustong pumunta? Kung gusto mo ngayon. Okay, kung wala kang lakad. Wala naman. Halika na. Sige, kukuha lang ako ng gamit sa taas. Papasok pa lang ako ng bahay nang mula doon ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Astrid at tinatawag si Heidi. Mula sa kusina ay humahangos na lumapit ito at rinig na rinig ko ang maangas at mataray nitong pag-utos. Igawa mo nga ako ng sandwich. Bilisan mo ha. Ayoko na pinaghihintay ako ng matagal. Ma'am, di po ba katatapos niyo lang po mag-umagahan? Nakita ko mula sa kinatatayuan ko na nakasimangot na tumayo si Astrid at dinudot-dot sa sentido si Heidi. Dahil mahaba at matalas ang kuko nito, nakita kong nahiwa nito ang noo ni Heidi at bahagyang dumugo. Pagkatapos ay biglang hinila ang buhok nito at sinabunutan ng husto. Hindi ako nakatiis at agad akong lumapit dito. Ma'am, nasasaktan po ako. Hinihingi ko bang opinion mo, ha? Ba't ba masyadong primitida? Kapag sinabi ko, sundin mo agad, ha? Katulong ka lang dito. Aray! Aray! Ikaw? Sino ka ba sa tingin mong inaakala mo, ha? Aray ko! Julian! Wala
Nang sabunutan din ako ni Astrid, ay mabilis ko siyang sinampal ng 2 beses at hinila ko ng husto ang buhok niya. Agad namang gumanti si Astrid at sinipa ako sa binti, pero mabilis akong nakaganti ng isa pang sampal at sabunot. Walang hiya ka, babae ka! Mas walang hiya ka! Baby, tama na yan! Julian! Hoy! Bitawan mo yung anak ko! Ano bang kaguluhan to? Ay, walang hiya babaeng yan. Bigla ako sinabunutan, Dad. Dahil sinasaktan niya si Heidi. Pwede kang mag-utos ng maayos. Akala mo kung sino kang senyorita dito? At kung gusto mong kumain, gumawa ka ng sarili mo. Hindi yung inaabala mong tao may ginagawa. Paano mo rin na nga kayo mag-ina dito? Akala mo kung sino ka pang senyorita? Ma'am Julian, tama na po. Hayaan niyo na po. Hindi naman po ako gano'ng nasaktan eh. Anong hayaan? Kaya nawiwili tong impaktang to dahil hinahayaan. Amutin niya ako dito. Sampid ka lang dito! Ikaw at yung nanay mo! Pareho kayong mata pobre! Hoy! Magdahan-dahan ka ng pananalita mo, ha? Kung ayaw mong palayasin kita dito! Katulong lang yan, pero kung kampihan mo, dapat nga mas pumapanig ka sa amin! Sige nga! Subukan natin! Subukan mo akong palayasin sa sarili kong pamamahay! Ang kapal na mukha mong sabihin yan! Jimmy! Palayasin mo yung anak mo dito! Dad! Wala kayong narinig sa akin nung inuwi mong babae niya dito na wala man ang consent ko. Nagtiis ako at pinakisamahan ko sila. Paulit-ulit nilang sinasaktan ng mga kasambahay natin. Kung mang alipusta, akala mo mga hindi tao. Kung magrena-renahan dito, akala mo kung sino. Na hindi makuha magtrabaho ng 2 yan. Parang mga baboy na palamunin dito. Tapos kung makapag-shopping, akala mo malaki ang ambag. Dad, wake up! Kung mag-aasawa ka ulit, at least get someone who's decent like Mom. Hindi yung babaeng akala mo dinampot mo lang kung saan. Bastos ka talaga! Walang modo! Tumahimik ka! Wala kang karapatang palahiyasin ang anak ko. Baka kayo ng anak mong palahiyasin ko rito. Naririndi na ako sa iyo, Miriam. Malapit na akong magsawa sa iyo. Martin, sige na. Ilayo mo na si Julian dito. Baby, let's go. Sige na, Heidi. Bumalik ka na sa trabaho mo. Opo, sir. Matapos ang mahigit 2 oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin kami sa bahay ng lolo ni Martin. Malaki ang bahay na yun, kasama ng matanda ang isang uncle niya at pamilya nito. Ilang beses na rin akong dinala ni Martin doon, kaya kilala na rin ako ng mga kamag-anak niya. Matapos namin kumain ng pananghalian ay doon kami sa garden kinausap ni Lolo Juancho. Ano bang importanteng itatanong nyo at bigla ng pagpunta nyo dito? Lolo, kasi may mga kababalagan na nangyayari sa subdivision nila. 2 na po yung magkasunod na pinatay. Ang sabi ng mga taga roon sa kanila, aswang daw ang pumatay dahil wasak ang tiyan tapos wala na yung lamang loob. Lolo, 2 beses na siyang pumasok sa bahay. Yung una parang nagmamanman lang siya. Yung pangalawa pinasok na kami at mukhang ang target niya yung girlfriend ni Dad. Anong itsura ng aswang? Buhagad po ang buhok niya. Tapos parang nga pong mga baging yung buhok ng aswang. Tapos nagbibitak ang mukha niya. Mahaba at matulis ang kuko niya sa kamay. Ang balat niya po kulay parang pinaghalo yung kulay ng alikabok na namumula na parang dugo. Tapos puro itim ang mata niya. Kahit konting puti wala. At yung mga ngipin niya, pahaba na manipis pero mukhang matalas. Hindi agad sumagot ang matanda at nag-isip ng malalim. Tumayo pa ito at naglakad-lakad, kaya nagkatinginan kami ni Martin. Tumanaw pa ito sa labas ng bakuran at ginala ang mga mata sa bukirin na nasa harap ng bahay. Kalunsay? Kalunsay? Ano po yun, Lolo? Yung nagtawag sa klase ng aswang na pumapatay sa inyo. Saan po galing ang mga aswang na yan? Ang alam ko nga po hindi sila totoo o kaya gaya ng napapanood ko sa TV. Lagi lang sila sa mga liblib na probinsya. Ang sabi ng mga sinaunang matatanda,
Ang mga aswang ay mga alagad ng Diyos na tumalikod dahil nalaso ng kanilang isipan at mas piniling sumamba sa demonyo. Para silang mga kabuti, nagsulputan at nagkaroon ng iba't ibang lahi. Karaniwan sa mga probinsya matatagpuan ng mga aswang. Pero ang sabi sa kanila na malakas ang loob ay mas pinipiling manirahan sa Maynila at nakikihalubilo sa mga tao. Sa umaga, ginagaya nila tayo, normal at anong tao. Hindi mo malalaman na aswang sila, lalo na kung hindi mo susuriin ng mabuti. Paano ko po malalaman kung aswang ng kaharap ko at hindi tao? Kung nasa paligid mo lang ang pinaghihinalaan mong aswang, pansinin mo kung kumakain siya ng kasabay nyo. Dahil ang mga aswang ay hindi kumakain ng pagkain na may asin at bawang. Dahil kinatatakutan nila ang mga yan. Kapag tumingin ka sa mga mata nila, ay makikita mo na baliktad ang refleksyon mo. Kadalasan ay walang anino ang mga aswang. Hindi sila basta nasasaktan kapag nasusugatan. Isa pang paraan para malaman mo na aswang ang nasa paligid mo ay sa kanilang amoy. Anong amoy po? Napakabaho nila. Magkahalong amoy ng naaagnas na bangkay, dugo ng tao at ipot ng manok. Dahil yun ang hinahalo nila sa langis at pinapahid sa katawan bago sila magpalit ng anyo. Pero matatalino na ngayon sa makabagong panahon ng mga aswang. Ang alam ko ay may pinapahid na rin sila sa katawan nila para hindi malanghap ng mga tao ang masangsang nilang amoy. Kaya mag-iingat ka dahil mapanlin lang ang mga aswang at kaya kanilang i-hypnotize mo. Ano pong gagawin namin, Lolo Wancio? Paano namin malalabanan ng aswang? Kaya nagsabi ko kanina, takot sila sa asin at bawang. Hindi sila basta makakapasok kapag naglagay kayo ng asin at bawang sa mga bintana at pinto nyo. Takot din sila sa palaspas at sa banal na tubig. Kung panlaban naman ay mabisa ang bolo o itak, mainam din ang buntot pagi. Para mapatay nyo ang aswang, kailangan masugatan nyo sila ng malubha sa parte na hindi maaabot ng bibig nila. Dahil kaya nilang hilumin ang sugat nila sa pamamagitan ng kanilang laway, lalo na kung mababaw lang ang sugat. Lolo, saan po kami makakahanap ng buntot pagi? Meron ako. Ibibigay ko sa inyo ang isa. At kung may buntis man sa inyo, ilayo nyo. Dahil mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang buntis. Asa nga pala, kapag naitaboy nyo na ang aswang at tuluyan siyang umalis o napatay, huwag nyong kakalimutang magtuob. Para siyang ritual, magsusunog kayo ng mga halamang gamot sa isang bao para itaboy nyo ang masamang espiritu. Paano kung hindi naman po ako ang target niya? Ang mga aswang kapag nagutom, kahit sino ay kakainin nila. Hindi dahil nakaligtas ka sa una, ibig sabihin ay magiging kampante ka na. Lalo na ang mga kalunsay. Kilala sila na mabagsik at wala silang awa kung pumatay. Maabilidad din sila. Gaya ng ibang aswang, kapag nagutom sila, ay papatay sila lang tao. May atraso ka man sa kanila o wala. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo. Nagkatinginan kami ni Martin at mula sa likod ay niyakap niya ako sa liig. Pagkatapos ay pinaling niya ang mukha ko, saka matagal akong hinalikan sa labi. Parang tinangay ng hangin ang pag-aalala ko dahil sa aswang. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa aswang, okay? Hanggang bukas naman tayo dito eh. Mag-relax ka. Ako bahala sa'yo. Mamayang gabi, aalisin ko yung stress mo sa kwarto. Okay.
Habang naroon ako sa Pampanga, wala akong kaalam-alam na may nangyayari ng paulit-ulit sa bahay. Ang kwento sa akin, habang himbing na natutulog ang lahat, nagising daw si Mama J para magpunta sa banyo. Pabalik na sana siya sa kwarto nang may marinig siyang kaluskos mula sa sala. Kaya naman pinuntahan niya yon para tignan kung may ibang gising bukod sa kanya. Nasa kusina na siya at paliko na papunta sa sala nang bigla siyang bumuelta pabalik. Yung aswang! Alam kong nariyan ka. Diyos ko po! Ano gagawin ko? Mamili ka. Magkunwari ka na hindi ako nakita o isusunod ko ang pinakamamahal mong si Julian. Dahil sa banta ng aswang ay hindi na kumibo pa si Mama J. Nanatili lang siyang nakatago doon sa gilid. Nang muling sumilip ay nakita niyang umakyat ang aswang sa kwarto ni Astrid. Dapat ay aalis na siya at babalik na sa kwarto. Pero parang hinila daw siya ng mga paa niya at sumunod doon. Mula sa maliit na awang ng pinto ay sumilip si Mama J. At doon, kitang-kita at naririnig niya ang ginawa ng aswang sa mahimbing na natutulog na babae. Masyado kang mapangmata ng kapwa mo dahil lang nakakaangat ka sa buhay. Manang-mana ka sa nanay mong mata, pobre! Pagkatapos ang gabing to, sa susunod na kabilugan ng buwan, mauuhaw ka sa dugo. At wala akong gagawin kung hindi ang panuurin kang unti-unting maging halimaw gaya nung kung paano niyo ako hinayaan na mapahamak habang nilalapa ako ng aswang. Hihilahin ko kayong mag-ina sa impyernong pinaglagyan niyo sa akin! Oh, ano kayong ibig niyang sabihin doon? Nagmadaling tumakbo pababa si Mama J at walang lingon na bumalik sa kanyang kwarto. Hindi alam kung anong nangyari sa aswang at kung saan ito dumaan. Ilang sandali pa ang lumipas, halos mapatalon sa gulat si Mama J nang may kung anong kumalabog sa labas. Pagkatapos ay narinig ang mabigat na yabag ng paa na naglalakad kasunod ng nakakatakot na mahinang tawa ng aswang. Dahan-dahan itong binuksan ang pinto at sumilip. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mama J nang makitang magpalit ito ng anyo at naging tao. Oh, ikaw? Nang umuwi kami ni Martin kinabukasan, nadatnan namin na may komosyon sa bahay. Sa labas pa lang ng bahay ay naririnig ko na ang malakas na iyak ni Astrid. Ang mga kasambahay ay nakakumpol sa paanan ng hagdan at nakatingala sa second floor. Sakit! Mami! Heidi, anong nangyayari dito? Naku, ma'am. Pinasok na naman tayo ng aswang dito. Ngayon naman, kinagat niya si Ma'am Astrid dito sa tagiliran. Ano? Halika, tingnan natin. Tumakbo kami ni Martin paakyat. Nang sumilip kami sa kwarto ni Astrid, nakita namin ang isang doktor na ginagamot ang sugat nito. Habang wala itong tigil sa kakaiyak, agad lumingon sa amin si Dad at Tita Miriam. Anak, mabuti at umuwi ka na. I heard what happened. Anong sabi ng doktor? Wala pa. Dahil hindi pa tapos ang panggagamot niya. Nagulat ako nang galit na galit akong sinampal ni Miriam pagkatapos ay sinabunutan. Mabilis na umawat si Daddy at Martin. Nagpumiglas ako at lumaban. Bigla kong sinabunutan din ito at hinila ko ang buhok kaya napaupo ito sa sahig. Walang hiya kang babae ko! Mas walang hiya ka! Baliw! Miriam, tama na yan. Bitiwan mo si Julian. Julian! Bitiwan mo na siya! Ikaw siguro ang aswang, ano? Ikaw ang kating-kati na palayasin kaming mag-ina dito sa bahay! Ikaw lang ang nakaaway ng anak ko bago siya pasukin at kagatin ng aswang! Ikaw ang gustong pumatay sa amin! Kung gusto ko kayong patayin, hindi ko na kailangan maging aswang. Pero hindi tayo magkatulad. Hindi ako walang hiya gaya nyo. Huwag ka nang magkaila!
Ikaw lang ang wala dito sa bahay kagabi? Tita, with all due respect, dahan-dahan kayo ng pambibintang. Magkasama kami kagabi ni Julian at naroon kami sa lolo ko sa Pampanga. Ano, Jimmy? Hindi mo na naman ba ako ipagtatanggol? Hindi aswang ang anak ko. Alam mo, Miriam, pagod na akong pakisamahan ka. Kung hindi na ako naawa sa inyong mag-ina noon, nang palayasi kayo sa apartment at tinitira nyo, hindi ko kayo patutuloyin dito sa pamamahay ko. Wala kayong dinala dito kung hindi gulo at perwisyo. Visit! Let's go, babe. Mula doon ay pumunta kami sa kwarto at doon nagpalamig. Maya-maya ay dumating si Mama J dala ang cold compress bag at dinikit iyon sa pisngi kong sinampal ni Miriam. Demonyo talaga mag-ina na yan. Hindi man magandang pakinggan. Karma na siguro na sila ang target ng aswang na iyon. Mabuti nga sa kanila. Hayaan mo, Mama J. Konti na lang aalis na sila. Basta kayo, wag na wag kayong magpapaapi. Kung alam nyo na wala kayong kasalanan, ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Salamat, anak. Dahil sa sunod-sunod na gulong nangyayari sa bahay, alang-alang kay Daddy ay ako na rin mismo ang umiwas sa paglipas ng mga araw. Madalas akong nasa kwarto lang at nakakulong kapag wala akong pasok sa opisina. May araw at gabi rin na doon ako natutulog sa kondo ni Martin. Hindi na rin bumalik pa ang aswang. Isang araw habang naroon kami sa kwarto ni Martin, mula sa bintana ay nakita ko si Astrid. Hawak ang tagiliran at dumadaing sa sakit. Maya-maya ay may tinawag ito at nakita ko na lumapit si Heidi. Babe, sinong tinitingnan mo dyan? Sina Heidi at Astrid. Huwag ka na kasing makaalam sa kanila. Binigyan mo na sila ng go signal na ipagtanggol ang sarili nila kapag sinalbahay ulit sila ng dalawa. Okay na yun. Lumayo ka na sa gulo, Umiiwas na nga ako eh. Doon tayo sa condo, babe. Wala ka namang gagawin niyan, di ba? Doon ka ulit matulog. Ha? Anong sabi mo? Wala ka na naman sa sarili mo eh. Iniisip mo pa rin ba ang aswang? Sabi mo hindi na bumalik. Oo nga. Pero babe, may isa pa akong iniisip eh. Ano yun? Di ba may nangyari sa atin doon sa Pampanga? Oo. Magulo kasi ang isip ko ng panahon na yun. Kaya nakalimutan ko. Pero, hindi ako safe ng araw na yun. At maglilimang araw na akong delayed. Buntis ka? Hindi ko pa alam. Tara! Bumili tayo ng pregnancy test kit. Tapos tingnan natin sa bahay. Huwag ka munang ma-excite dyan. Hindi pa nga tayo sigurado eh. Ay, baby! Ano ba? Natuwa ako ng malakas nang paghalikan ako nito sa buong mukha at leeg. Pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko ang tuwa ni Martin. At ganun din naman ang nararamdaman ko. Pero biglang napalis ang ngiti ko nang mula doon sa bintana ay napatingin ako sa ibaba at nakita ko na para bang pinapalinis ni Astrid ang sugat nito sa kinagat ng aswang. Isang bagay ang pinagtataka ko. Parang hindi gumagaling yun. Dinala na siya sa iba't ibang doktor pero walang nakapagpagaling doon. Lalong nagsalubong ang kilay ko nang habang hindi nakatingin si Astrid. Kitang-kita ko na dumura ng laway si Heidi sa gasa na hawak nito. Pagkatapos ay yun ang tinapal nito sa sugat ni Astrid. Ano? Let's go? Sige. Sandali lang. Magbibihis lang ako. Tapos may kukunin lang ako sa walk-in closet ni Mami. Hindi ko na pinansin pa ang ginawa ni Heidi. Nang mga panahon na yon ay inisip ko na lang na gumaganti lang ito sa pananalbahesa sa kanya. Nang lumabas ako ay sakto namang dumaan si Mama J. Habang magkausap kami, nakita ko si Dad na pumasok ng library office nito. Lalo akong nagtaka nang makalipas ang ilang sandali. Ay sunod namang pumasok si Heidi sa loob ng office. Mama J?
Bakit parang hindi ko nakikita si Tita Miriam? Nako, may appointment dun sa dermatologist niya. At pinapatignan yung peklat niya sa muka. Tapos diretso yata yun sa airport dahil pupuntahan yung kaibigan niya sa Bacolod. Ay, Mama, din muna ulit ako kay Martin. Sasama ako sa kanya pa uwi. Oh, sige. Ako naman ay maglilinis dito sa kabilang guest room. Matapos kong kunin ang kailangan ko sa walk-in closet ni Mommy, agad akong bumalik sa kwarto ko, nagbihis at nag-ayos. Balak namin mag-date muna ni Martin bago umuwi sa kondo niya. Makalipas ang 30 minutes, lumabas na kaming dalawa ng kwarto. Pagsilip ko sa baba, nakita ko na lumabas si Heidi na inaayos ang damit at buhok. Agad akong nagtago nang lumingon ito sa paligid. Wala pang 5 minuto ang lumipas nang sunod na lumabas si Dad na inaayos ang zipper ng pantalon bago tuluyang lumabas ng bahay at umalis. Ay, Dad, eto ka na naman. Aalis ka, ma'am? Oh my gosh, ate! Bakit ka nanggugulat? Ang bilis mo namang nakarating dito. Kanina parang andun ka lang ah. Hindi kita narinig na umakyat. Sorry po. Wala po akong suot na tsinelas eh. Maglilinis po kami ni Mama J dito sa second floor. Okay, sige. Aalis na kami. Ang bango mo naman, ma'am. Mabango? Ay, hindi naman ako nagpabango eh. Nasusuka kasi ako sa amoy. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay biglang nangalisag ang balahibo ko nang hawakan ni Heidi ang tiyan ko at marahan akong hinimas. Nang tumingin siya sa akin ay dobleng takot ang naramdaman ko nang makita ko ang kakaibang ngisi. Isang nakakatakot na ngiti na minsan ko nang nakita. Mag-iingat po kayo lagi lalo na may gumagaling aswang sa labas. Babe, are you okay? Dali ka na. Sorry, Ate Heidi. Nagmamadali akong bumaba habang nakaalalay sa akin si Martin. Bago tuluyan lumabas ay muli akong tumingala at nakita ko na nakasunod sa akin ang tingin si Heidi. Nakakatakot pa rin itong nakangiti sa akin at kumakaway pa. Agad akong bumawi ng tingin at tuluyang umalis. Pagdating sa kotse ay agad akong hinarap ni Martin. Gusto mo pumunta na tayo ng diretso sa doktor? Hindi na. Okay lang ako. Nasuka lang ako sa amoy ni Heidi. Bakit? Ano bang amoy niya? Hindi ko may ipaliwanag eh. Basta masangsang. Halika na. Umalis na tayo. Nang gabing yon ang kwento sa akin ni Mama J. Habang wala daw ako doon sa mansyon at wala rin si Tita Miriam sa bahay, si Astrid naman ay nasa kwarto lang nito at patuloy na iniinda ang sakit. Habang ang buong kabahayan ay tahimik sa kalaliman ng gabi. Mahihiga na dapat siya nang marinig na bumukas ang pinto ng kwarto ni Heidi. Dahil na curious, sumilip si Mama J at sinundan ito. Nakita daw niyang umakyat sa second floor ang babae. Sa halip na sumunod ay hinayaan na lang niya ito dahil baka daw may kukunin lang ito doon. Hanggang sa nakita niyang pumasok ito sa loob ng kwarto ni Dad. Hala! Bakit pumasok yun doon? Dahil sa labis na pagtataka ay sumunod si Mama J sa taas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ni Dad at dinikit ang tenga sa pinto. Bigla siyang napasinghap sa gulat matapos ang kanyang narinig sa loob. Malakas ang tunog ng langit-ngit ng kama habang si Heidi at si Dad ay paulit-ulit at malakas na umuungol. Psst! Bakla! Anong ginagawa mo dyan? Aray, yung sukat ko. Huwag ka maingay. Bakit? Si ano? Sino? Bago pa makasagot si Mama J ay nagulat na lang daw siya nang biglang buksan ni Astrid ang pinto matapos marinig ang ungol ng dalawa. Nanlaki ang mata nila nang makita ang isang eskandalong tagpo sa loob. Wala daw saplot si Dad habang nakasakay dito si Heidi na wala ring damit. Sa halip na nagulat, ngumisi lang daw si Heidi kay Astrid.
Nang mga oras na yon, ayon kay Mama J, ay ibang katauhan ang pinakita nito. Matapang at palaban. Malayo sa dati nitong inaapi at inaalipusta. Mabilis daw na nagtago sa gilid si Mama J at mula doon ay narinig niya ang lahat. Mga walang hiya! Malandi ka, babae ka! Sir, may istorbo. Ang ayoko pa naman sa lahat ay naaabala ako dahil baka mawalan ako ng gana. Isarado mo ang pinto, Astrid. Ano? Hindi man ako inaapekto na nabuking kong kababuyan nyo? Niloloko niyo si Mami! Narinig na lang daw ni Mama J ang langit-ngit ng kama at yabag ng paa ng dalawa. Pagkatapos ay lumapit si Dad kay Astrid na nakasuot na ang bathrobe, habang si Heidi nakatakip ng kumot ang katawan. Matagal na akong walang gana sa mami mo. Patanda na yun. At hindi na niya na ibibigay ang pangangailangan ko. Tutal naman ay sawang-sawa na ako sa agwalin yung mag-ina. Magsimula ka na mag-impake at umalis na kayo dito sa pamamahay ko. Pero Daddy, hindi mo kami pwede paalisin dito. Pwede. At wala kayong magagawa kapag sinabi ko. Dad! Jerry! Sir? Siguraduhin mong nabalot na ang mga damit niya bukas ng umaga. Kung ano ang dinala niya dito, nung dumating sila, yun lang ang dadalhin nila pag-alis. Opo, sir. Sir, pwedeng ako na po ang kumausap kay Astrid? Sige, bilisan mo at hindi pa tayo tapos. Okay po. Nanginginig sa takot na humakbang palayo si Mama J, habang si Heidi naman ay sinarado ang pinto. Masamang tinignan ni Astrid at umangat ang palad para sampalin ito. Napasinghap si Mama J nang biglang hawakan ni Heidi ang kamay nitong ipang sasampal sa kanya. Saka pinilipit yun. Pagkatapos ay maring hinawakan ang sugat nito. Dahil doon ay napahiga si Astrid at sinakyan ito ni Heidi. Masakit! Aray ko! Mga panahon sinasaktan niyo ko. Pinagbibigyan ko lang kayong dalawa dahil gusto kong makipaglaro sa inyo. Dati kayo ang taya. Ngayon ako naman. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako makipaglaro. Uumpisahan ko sa pagbawi ng lahat na meron kayo. Marangyang bahay, pera, at posisyon sa bahay na to. Sa akin na ngayon si Jimmy at wala nang magagawa ang nanay mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo paaalisin basta dito dahil may gagawin pa tayong dalawa. Bukas ng gabi sa kabilugan ng buwan. Sisirain ko ang buhay nyo gaya ng pagsira nyo sa buhay ko. Nanakawin ko sa inyo ang lahat na meron kayo gaya ng pagnakaw nyo sa lahat ng meron ako doon. Wala kami atraso sa'yo! Ang dali mo namang makalimot, Astrid. Dahil ako, tandang-tanda ko pa ang lahat. Kapag nagsumbong ka sa mami mo tungkol sa nakita mo ngayon, papatayin kita. Hindi ako magsusumbong! Nang tumayo si Heidi at lumingon kay Mama J, muli na naman daw niyang naramdaman ang pamilyar na kilabot nang magtama ang kanilang paningin at nakita ang nakakatakot at nalilisik na mga mata nito. Para daw itong demonyo nang humisi. Sabay senyas sa kanya na huwag maingay bago muling pumasok sa loob. Heidi, matagal ka pa dyan? Nandiyan na po, sir. Hindi kumibo si Mama J nang lumabas mula sa kwarto ni Dad si Heidi. Sa kabila ng matinding takot daw na nararamdaman niya, isang magaan na ngiti ang binigay nito sa kanya. Napakislot pa siya sa gulat nang tumayo ito sa likod niya at magaan siyang tinapik sa balikat. Huwag kang matakot, Mama J. Nandito lang ako dahil naniningil ako ng utang. Hanggat hindi niyo ako pakikialaman,
Sinisiguro ko ang kaligtasan niyo. Naiintindihan mo? Oo. Makakaasa ka. Basta, huwag mong sasaktan si Julian, ha? Si Sir Jimmy. Huwag kang mag-alala. Pinatulog ko siya ng mahimbing ngayong gabi dahil maglalaro pa kami ni Astrid. Nagmamadali daw na tumakbo si Mama J at nagtago. Sinundan niya ng tingin si Heidi nang lumabas. Nang dumaan ito sa tapat ng bintana, nanlaki ang mga mata niya nang muling masaksihan ang pagbabago ng anyo nito. Mula doon ay nakita niyang umakyat sa pader ang aswang na tila papunta sa kwarto ni Heidi. Sa kabila ng kasamaan ng ugali ni Astrid, naisip ni Mama J na balaan pa rin ito kaya tumakbo siya paakyat sa kwarto nito. Pero bago pa makakatok, naabutan niyang bahagyang bukas ang pinto at nakita ang aswang na nasa teres. Habang si Astrid nakahiga at nakatalikod habang kausap ang ina. Mami, kailangan mo umuwi bukas sa bukas din. Dahil huling-huli ko si Heidi at Dad. May relasyon sila. Niloloko ka nila, Mami. Marami na masyadong madlon sa plano natin. Kay Julian palang hirap na tayo. Tumagtag pa tong malanding Heidi na to. Mami, kailangan natin madaliin ang lahat. Kumuha ka na ng tao para sirain ang preno ng sasakyan ni Julian. At yung si Heidi, katulong lang yon kaya madaling dispatchahin. Ayoko mapakampante dahil mukha may alam siya tungkol sa atin. Oh my gosh! Mami, yung aswang! Mami, naririnig ko yung aswang! Babay na! Kita ni Mama J na kahit hirap kumilos dahil sa sugat nito sa tagiliran na hindi gumagaling, agad itong bumangon mula sa kama. Nang humarap ito sa teres, napasigaw ng malakas si Astrid nang makita ang anino ng aswang sa labas. Umatras siya nang tuluyang pumasok ito sa loob. Kitang-kita daw ni Mama J ang labis na takot ni Astrid. Malayo sa ugali nitong mata pobre at mapagmataas. Huwag ka lalapit! Takbo! Hindi lang daw si Astrid ang napatakbo, kundi pati si Mama J. Nagmamadali siyang bumaba at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Mula doon ay nakita niya na pilit tumatakbo ng mabilis si Astrid habang iika-ika at hawak ang tagiliran. Umiiyak at takot na takot. Mami! Tulong! Tulungan niyo ako! Sa sama ng ugali mo, sa tingin mo ba may tutulong sa'yo? Lahat ng tao dito, sinusuka kayong mag-ina. Mami! Nagmamadaling lumabas ng bahay si Astrid hanggang sa madapa ito pagdating sa bakuran kung saan ito naabutan ng aswang. Sinakyan siya ng aswang at mariing tinakpan ng bibig. Pagkatapos ay bigla nitong tinusok ng matalas na kuko ang sugat nito sa tagiliran. Ganyan nga, Astrid. Matuto kang matakot. Samantalihin mo ng lahat na meron ka ngayon. Dahil bukas ng gabi, magbabago ng buhay mo. Sige! Gabang! Pinanood daw ng aswang na gumapang ito sa damuhan palayo. Hanggang sa hablutin ito bigla ang buhok ni Astrid at sapilitang hinila patayo. Nagmamadaling lumabas si Mama J mula sa ilalim ng mesa at nagtago sa gilid ng bintana kung saan narinig niya ang sinabi ng aswang. Gagawin kong impyerno ang buhay mo mula ngayon! Ay, Diyos ko, mabagkit! Kinagat siya sa leeg si Astrid! Samantala ng araw na yon ay nagpunta kami sa doktor matapos lumabas ang 20 linya ng pregnancy test. Doon ay kinumpirma sa amin na totoong buntis nga ako.
Magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ko sa bagong balita na dumating sa buhay namin ni Martin. Una kong sinabi ito kay Mama J na agad kong tinawagan nang makalabas ako ng klinik. Ang bilin agad nito ay wag daw akong umuwi. Isang bagay na labis kong pinagtaka. Babe, halika na dito at kumain na tayo. Niluto ko yung request mo na beef salpikaw. May iinumin ka pang gamot. Tsaka sabi ni Doc, kailangan matulog ng maaga. Thank you. Bango. Kumain ka ng kumain ha. Sabihin mo lang sa akin kung may gusto ka pang kainin. Babe, paano tayo? Anong paano? Eh di magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Tapos kung papayag ka at si Tito, lilipat ka na dito sa akin. Okay lang naman sa akin. Kaya lang iniisip ko, baka malungkot dun si Dad. Kakausapin natin siya, okay? Nga pala, bakit daw ayaw ni Mama J na umuwi tayo doon? Ewan ko ba? Ang weird nga ni Mama J eh. Sa halip na matuwa, parang nag-aalala pa siya. Basta wag na wag daw akong uuwi doon. Babe, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may hindi magandang nangyayari sa bahay. Gusto mo, i-check natin sila. Okay, sige. Punta tayo sa bahay pagkakain. Eksaktong tapos na kaming kumain at katatapos ko lang ding hugasan ang pinagkainan namin nang biglang mag-ring ang phone ni Martin. Agad nitong sinagot yon nang makitang ang tito niya ang tumatawag. Hello, Tito. Good evening. Napatawag ka? Si Lolo. Kausapin ako? Sige po. Hello, Apo. May nakalimutan akong sabihin sa inyo ni Julian tungkol sa aswang. Ay, tamang-tama. Nandito po siya ngayon. Sige po, sabihin niyo na. Naririnig kayo ni Julian. Hello po, Lolo? Ay, Iha. Nakalimutan ko sa iyong sabihin. Delikado kapag nakagat ng aswang ang isang tao. Kapag ang kagat ng aswang ay hindi gumagaling. Ibig sabihin ay nayanggaw na siya, unahawa na ng pagkaaswang. Dahil ang laway nila ay parang kamandag. Kung sa mga hayop ay nakamamatay ang kamandag sa tao, ang mga aswang, kapag pumasok ang laway sa loob ng katawan ng kanyang biktima at hindi agad nagabot ng isang albularyo, tiyak sa kabilugan ng buwan, siya ay isa ng ganap na aswang. Bigla akong napatayo sa narinig ko, kasabay ng matinding pag-aalala para kay Daddy at sa mga kasama ko sa bahay. Mahigpit akong humawak kay Martin habang pilit kong pinipigilan ng pag-iyak. Opo, thank you, Lolo. Babe, kailangan nating umuwi sa bahay ngayon din. Bakit? Nakalimutan mo na ba? Nakagat ng aswang si Astrid at lagpas 3 linggo na. Pero hindi pa rin gumagaling ang sugat niya. At kabilugan ng buwan ngayon. Oo nga pala. Halika na. At tingin ko, kilala ko na kung sino ang aswang. Sino? Si Heidi. Habang nasa daan kami ni Martin pauwi sa bahay, ayon kay Mama J, ng mga sandaling yon ay nagkakagulo na. Dahil pagdating ni Tita Miriam ay nakabalot na ang damit nito. Bukod sa nasabihan na ito ni Astrid tungkol sa relasyon ni Dad at Heidi, nahuli rin niyang naghahalikan ng dalawa sa loob ng library. Kaya daw nagwala si Tita Miriam at nagbasag ng mga gamit. Habang si Astrid ay nakaupo sa sofa at namimilipit sa sakit ng tagiliran at leeg dahil sa kagat ng aswang. Hindi ako papayag na ipagpalit mo lang sa mababang uri ng babaeng yan! Ipagpapalit mo lang ako sa katulong pa? Nahihibang ka na! Wala akong pakialam sa estado niya sa buhay. Mas mainam ng katulong siya. Kahit pa paano nagtatrabaho. Kayong mag-ina, wala na kayong ginawa mula nang dumating dito kung hindi maglustay ng pera ko, kumain at matulog. Sawag-sawa na ako sa iyo, Miriam. Hindi ko na kaya ang kasamaan ng ugali mo. Hindi mo ako basta papalitan! Pwede ba? Tumahimik ka na dahil wala ka na rin magagawa. Mula sa araw na ito, ay hiwalay na tayo.
Ang asikasuhin mo, itong anak mo! Mami, tulong! Sir, si Astrid po. Anak! Anong nangyayari sa'yo, anak? Napaatras kaming lahat nang biglang bumagsak sa sahig si Astrid at biglang nangisay. Natarantang nilapitan ni Tita Miriam ang anak niya at walang tigil na tinatapik ang pisngi hanggang sa naiyak ito sa labis na pag-aalala. Anak! Oh, Diyos ko, anak! Anong nangyayari sa'yo? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kahit dalhin mo siya sa ospital, wala na rin silang magagawa. Huli na para isalba mo ang anak mo! Anong ibig mong sabihin? Mama Jane, Sir Jimmy, hindi ko kayo gustong saktan dahil naging mabait kayo sa akin. Magtago muna kayo. Lahat kayo magtago! Anong ibig sabihin nito, Heidi? Halina po kayo, sir. Ayaw man ni Dad ay pilit daw itong hinila ni Mama J paakyat sa second floor. Sa halip na pumasok sa kwarto ay sumilip sila at mula doon ay nakita nila ang mga sumunod na nangyari. Habang nangingisay si Astrid sa sahig, biglang nilapitan ni Heidi si Miriam at sinunggaban sa buhok, saka hinila patayo at sinampal ng malakas. Yan ang bagay sa'yo. Kulang pa yan kung tutuusin. Sinampal mo ko! Anong karapatan ng isang katulong na kagaya mo na saktan ako? Nag-uumpisa pa lang ako, Miriam. Tama na! 4 na beses pa lang kitang sinasampal. Kumpara sa dami ng sampal at bugbog na inabot ko sa iyong mag-ina mula noon hanggang ngayon. Kapag pinabayarin ko sa iyo yun, baka mabura na yung mukha mo. Wala akong atraso sa iyo. Ikaw ang aswang! Sa harap mismo ni Miriam ay biglang nagpalit daw ng anyo si Heidi at naging aswang. Ang aswang na ilang beses sumalakay at nagtangka sa mag-ina ay walang iba kundi ang maganda at sexy naming kasambahay. Biglang umurong ang tapang ni Miriam at mabilis na umatras at sumiksik sa sofa. Huwag kang lalapit! Huwag ka sa aming lalapit! Ganyan nga, Miriam. Matuto kang matakot sa karamang nasa harap mo ngayon. Dahil ngayong gabi, ako nang maniningil sa lahat ng kasalanan mo sa akin! Wala akong atraso sa iyo! Meron! Malaki! Marami! Nakalimutan niyo na ba ang babaeng mataba at puro tagyawat na ginawa niyong alila sa sarili niyang pamamahay? Ang nag-iisang anak na babae ni Pedro Guerrero. Ang lalaking pinakasalan mo at unti-unti niyong nilasang mag-ina hanggang sa mamatay para makuha niyo ang kayamanan niya. Tapos ang nag-iisang anak niya na si Diana Guerrero ay inalipin niyo. Hindi! Patay ka na! Paano ka nabuhay? Nakita ko kung paano pinatay ng aswang! Biglang sinunggaban ni Heidi ang leeg ni Miriam at sinakal ito gamit lamang ang isang kamay at inangat sa sahig. Ang kwento ni Mama J, kitang-kita nila ang matinding galit sa mga mata nito. Mga galit, bunga ng mahabang panahon ng pang-aapi at pang-aalipusta. Oo, namatay ako ng gabing yon, pero binuhay din ako ng aswang na kumagat sa akin at makalipas ang ilang linggo. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan mula nang nakagat ako, naging ganito na ako. Isang nilalang na hayok sa dugo at laman ng tao. Isang aswang at kalunsay na puno ng galit at puot sa puso. At ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito!
Wala akong kasalanan! Ang dali mo namang makalimot, tanda. Nung pumasok ang aswang sa bakuran ng bahay namin, sinugod tayo. Hindi ba tinulak mo ako palapit sa aswang para lang iligtas ang sarili nyo? Humingi ako ng tulong pero anong ginawa mo? Hinayaan mo akong patayin at gawing halimaw ng aswang na yon. Pinanood nyo lang ako habang ginugutay-gutay ng aswang na yon ang katawan ko! Patawarin mo ko! 10 taon! 10 taon, Miriam! 10 taon kong hinintay ang araw na to. Sa loob ng mga taon na yon, pinusundan ko ang bawat galaw nyo. Nang mabuhay akong muli, inayos kong sarili para sa araw ng muli nating paghaharap. Patawad! Tama bang narinig ko? Huwag mong hinsa akin ang hindi ko kayang ibigay sa'yo. Dahil gusto kong makita kang unti-unting nauubos gaya ng kandila. Nagulat daw sila Mama J nang biglang ihagis ng aswang si Miriam at tumama ito sa display cabinet bago bumagsak sa sahig. Dahil sa lakas ng pagbagsak ay napilayan ito sa paa at hindi makatayo. Takot na gumapang paliw kay Heidi na tumatawa at tuwang-tuwa sa nakikitang ayos ng dating mata pobre, glamorosa at mapagmataas na si Miriam. Sige! Gapang, Miriam! Gumapang ka gaya ng mga dumang pinagdidirihan mo. Gustong-gusto kong nakikita ang takot na yan sa mukha mo. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Ang ibaba ka sa pedestal na kinalalagyan mo! Tama na! Patawarin mo ko! Nasaksihan nila ang panginginig sa takot ni Miriam. Nang hablutin ito ng aswang sa batok at sa pilitang itinayo, yun na ang tagpong naabutan ko. Nakita ko kung paano niya sinandal sa pader si Miriam at tinusok ang tiyan nito. Heidi, tama na! Agad humarang sa harap ko si Martin habang nasa likod nito ang isang itak na binigay sa amin ni Lolo Wancho. Ako naman ay may hawak na buntot pagi. Hindi namin alam na pumasok si Mama J sa kwarto ko at dumaan sa teres at tumapak sa mga bintana hanggang sa makababa ito sa likod bahay para kumuha ng asin at bawang sa kusina. Samantala, napatingin kami nang mula sa tiyan ni Tita Miriam ay umagos ang dugo kasabay ng pagsigaw nito sa sakit. Kapag pinatay mo siya, para mo na rin siyang pinataka sa mga kasalanan niya. Nang ganun kadali. Hindi ba masyadong madaling kamatayan? Sa dami ng mga kasalanan niya sa'yo. Ang tagal kong pinangarap na patayin siya ng sarili kong mga kamay! Mas makakamit mo ang katarungan sa ginawa niya sa'yo kapag ipinakulong mo siya. Para ano? Para sa huli makalaya rin siya? Matanda na siya. Tsak na sa kulungan na rin siya susundain ng kamatayan niya. Napalingon kaming lahat nang makitang dahan-dahang nagpalit ng anyo si Astrid at nagiging aswang. Natulala si Miriam kasunod ng pagsigaw nito nang makita sa ganung ayos ang anak nito. Ang anak ko! Astrid! Ang anak ko! Mami! Anong nangyari sa akin? Bakit ako naging aswang? Hindi! Ano tong itsura ko? Sa tuwing inuutusan mo akong igawa ng pagkain, sinisiguro ko na nilalagyan ko ng laway ko ang pagkain mo at ang sugat sa tagiliran mo. Ginawa mo akong aswang! Tama! Dahil gusto kong iparamdam sa inyo kung anong naramdaman ko habang nilalapa ako ng aswang at wala kayong ginawa para iligtas ako.
Ngayon, walang magagawa ang nanay mo sa tuwing magpapalit ka ng anyo at mauhaw at magutom ka. Wala siyang magagawa sa tuwing gusto mong kumain ng tao habang buhay kayong mabubuhay sa takot! Sumugod si Astrid. Pero mabilis nakaiwas si Heidi at nagawa nitong ibalibag sa sahigang kalaban. Bigla nitong pinunas ang kamay sa dugo ni Miriam na nasa sahig at pinahid yun sa bibig ni Astrid. Tuluyang nawala sa sarili si Astrid. Tinulak nito si Heidi at tumakbo palapit sa amin. Pero bago pa ako mahawakan ng aswang, ay sinalubong ito ng sipa ni Martin. Nagugutom ako! Gusto ko ng pagkain! Martin! Ang buntot pagi! Papatayin kita! Muling sumugod sa amin si Astrid na tila nawala na ng tuluyan sa sarili. Lumaban si Martin at nagawa nitong saksakin ng aswang sa tiyan kaya lalo itong sumigaw. Mula sa likod ko ay biglang sumulpot si Mama J at sinabuyan ng asin ng aswang. Kasabay ng paghagupit muli dito ng buntot pagi. Umatras ito dahil sa takot pero agad ding nakabawi sabay sugod. Nagawa nitong hawakan sa braso si Martin at hinagi siya sa sofa. Nang makita ako nitong tumakbo palabas ng bahay ay agad akong sinundan ng aswang. Napadapa ako sa damuhan nang maabutan ako nito doon sa garden. Julian! Ikaw, ang gusto kong kainin. Mabango ka. Akin na yung bata sa tiyan mo. Astrid! Gumising ka! Huwag mong gawin to! Huwag ang baby ko! Nagugutom ako! Huwag! Martin! Biglang umangil ng malakas si Astrid at sinunggaban ako sa leeg. Pero bago ako tuluyang makagat nito, ay may biglang sumaksak sa likod ng aswang. Nakahinga ako ng maluwang nang makita si Martin. Sinipa nito ang aswang palayo sa akin at agad akong inalalayang tumayo. Pagkatapos ay nagmamadali kaming pumasok at nag-aalangang sinalubong ako ni Daddy. Anak, nasaktan ka ba? Hindi po gaano. Nakita mo ng anak mo, Miriam? Habang nabubuhay siya, pagkain ang tingin niya sa mga tao. Kahit ikaw na ina niya. Hayop ka! Ginawa mong halimaw ang anak ko! Bakit? Hindi ba't kayo rin ang dahilan kaya ako nagkaganito? Bumabalik lang ang multong kayo rin mismo ang may gawa. Ano bang akala mo? Habang buhay yung matatakasan ng lahat? At yung ginawa mo kay Daddy, hindi ba't yun din ang plano niyang gawin kay Jimmy? Kaya nagpupumilit kang pakasalan ka niya? Narinig ko lahat ng usapan niyo mag-ina. Nag-aalala kayo dahil nararamdaman niyo ng palalayasin na kayo dito at masisirang plano niyo! Sinungaling ka! Nakuha ko lahat ng ebidensya ng plano yung pagpatay sa mag-ama. At ngayon, nasa mga pulis na. Talagang demonyo ka! Pinagkaisahan niyo ako! Isusumbong ko kayo na nag-aalaga kayo ng aswang dito! Mas demonyo kayo ng anak mo! Pati ang daddy ko gusto niyong patayin! At ikaw ang balak nilang unahin dahil sagabal ka sa plano nila. Plano nilang gawin aksidente kunwari ang pagkamatay mo. Hayop kayong mag-ina. Pinagsisisi ako, nagpadala ako sa awa ko sa inyo. Napalingon kami nang tumatakbong sumugod si Astrid pero agad nakaiwas si Heidi. Mabilis niyang sinaksak ito sa tiyan at dinukot ng husto ang loob. Kaya malakas na sumigaw si Astrid sa sobrang sakit. Sinipa ni Astrid si Heidi kaya nakabitaw ito mula sa kanya. Samantala si Tita Miriam, kahit hirap maglakad dahil sa sugat nito sa tiyan at pilay sa paa, ay pilit na tumayo at nagmamadaling lumabas. Maya-maya ay humahangos ito palapit hawak ang itak, sabay saksak sa likod ng aswang na tumagos sa puso. Hindi
ikaw o kahit sino magpapabagsak sa akin! Mami! Astrid, anak ko! Anak! Patawarin mo ko, anak! Tama ka! Hindi kita sinubukan pabagsakin dahil gusto kong ikaw mismo magpapabagsak sa sarili mo! Astrid! Anak ko! Patawarin mo si Mami! Hindi ko sinasadya! Napangiti ako na pinapanood si Dad at Martin habang inaayos sa mga bagong halaman na kararating lang. 2 linggo na ang nakalipas mula nang makalipat kami sa isa pang bahay namin sa Antipolo na katatapos lang i-renovate. Bahagyang malayo sa syudad at napapaligiran kami ng mga puno. Tahimik at malayo sa gulo. Nandito na ang merienda. Babe! Daddy! Tama na muna yan. Magpahinga muna kayo at kumain. Sige, maghuhugas lang ako ng kamay. Anak, kumusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka nahirapan sa pinagbubuntis mo? Hindi po, Dad. Ayos na ayos po kami ni Baby. Ang sarap manirahan dito, malayo sa ingay. Tahimik. Dad, sigurado ka ba na okay ka na? I'm okay, anak. Mukha kasing tinamaan ka kay Heidi. Do you love her as much as you love Mom? Anak, walang makakapantay sa pagmamahal ko sa mami mo. She's the greatest love. And it will never change. Pero oo, at some point, totoong nagustuhan ko si Heidi. Pero alam ko naman na hindi kami pwede. But I'm sorry, anak. Dahil dinala ko si Miriam at Astrid sa buhay natin. Ako ang naging pulot dulo ng gulong nangyari. Huwag mo nang isipin yun. Tapos na yun. Ang mahalaga, tahimik na tayo at safe. Uy! Ang sarap naman ito. Oh, Martin, ayun ang gumamit ng master's bedroom. Ako na sa junior master bedroom sa ibaba. Total naman ay nag-iisa akong gagamit ng kwarto. Sige po, Dad. Thank you. Salamat, Iho. Dahil pumayag ka na dito kayo tumira ni Julian. Uwis na lang ako sa buhay. Malulungkot ako kapag bumukod pa kayo. Isa pa, malaki masyado itong bahay para sa akin. Huwag kayong mag-alala, Dad. Hindi namin kayo iiwan. Masusubaybayan nyo na lumaki ang mga apo ninyo. Kumusta ang paghahanda sa kasal ninyo? Minamadali nga ho namin habang maliit pa ang tiyan ni Julian. Dad, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng pasensya dahil nauna muna ang anak bago ang kasal. Huwag kang mag-alala, naintindihan ko. Ang mahalaga sa akin ay pinanindigan mo at pakakasalan mo siya. Ikaw, Dad, may balak ka pa bang mag-asawa ulit? Wala na. Lalo na ngayon, magkakaapo na ako. May makakasama na ako palagi. Hindi na ako malulungkot. Nasaan na kaya siya, no? Kung nasan man siya, Mama J, sana makarating sa kanya ang sobrang pasasalamat natin sa pagligtas niya sa buhay natin. Sana, ligtas siya at gaya natin. Sana tahimik na rin siya. Madam Venus ng gabing iyon ay hinuli ng mga pulis si Tita Miriam. Lumabas na matagal na palang nakatimbre sa mga pulis ang mag-ina dahil 2 kaso ng pagpatay at ilang patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Namatay si Astrid bilang aswang at ang pagkakaalam ng lahat ay siya ang pumatay sa mga naunang biktimang natagpuang patay doon sa subdivision. Hindi namin alam kung bakit, pero kahit hindi namin napagkasunduan, parang kusa kaming nagkaisa ng gabing yon na protektahan si Heidi. Samantala, naisip kong magpaimbestiga tungkol sa buhay ni Heidi at inalamang nakaraan niya. Galing ito sa mayamang pamilya, ulila na sa ina at nag-iisang anak ng kanyang ama. Maayos ang pamilya hanggang sa dumating sa buhay ng mga ito ang mag-inang Astrid at Miriam. Doon ko lang nalaman na ang alam ng mga taong nakakakilala dito ay matagal na siyang patay. Na napatay siya ng aswang ng gabing iyon.
Kaya nang dumating ang mga pulis ay agad siyang nagtago. Matapos namin magkausap ng gabing yun, na isa na siyang tao, kumingi siya ng tawad sa gulo at takot na dinala niya. Kinabukasan ay hindi na namin nadatnan si Heidi at tuluyan na itong umalis. Mula noon ay wala na kaming nabalitaan pa tungkol sa kanya. Sa paglipas ng ilang taon ay tuluyan na ngang nakulong si Tita Miriam at mula noon ay hindi na kami nakibalita pa sa kanya. Ang pangyayaring iyon sa buhay namin ay nagturo sa amin na maging mas mabuti pa sa kapwa natin. Ang maging pantay ang tingin sa lahat. Walang mataas, walang mababa, walang mahirap, walang mayaman. Dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay mga anak niya at lahat tayo ay mahal niya ng pantay-pantay. Dito ko rin napatunayan na totoo nga na we create our own monsters. At ang lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ay babalik sa atin. Minsan, sobra pa. And it made me realize, Madam Venus, sa tuwing nagkakamali tayo, siguro kinakalabit na tayo ng Diyos para magpaalala. Pero masyado tayong nabubulag sa paggawa ng mga bagay na akala natin ay tama dahil sa katigasan ng ulo natin. Hinahayaan tayo ng Diyos na madapa at matuto. And that's when we see God. On times when we're left with nothing and all we have is Him. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at naway may napulot kayong aral mula dito. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Love, Julian.